Ayan, good morning po sa ating lahat. So ayan, start na po tayo. So bago po natin simulan yung devotion, let's start with a word of prayer. So let us pray. Yes, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa araw na to, Lord. Mangusap ko po, Panginoon, sa umaga na to through your word, Panginoon, sa devotion, Panginoon, sa 2 Chronicles chapter 33, Lord God. Bitin niyo po ang inyong lingkod, Lord, may pahayag yung mga nais mong sabihin, nais namin matutunan, Panginoon, sa araw na to, Lord God, through your word, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na to, na pribilehiyo, Lord, na makapag-share, Panginoon, ng devotion sa umaga na to, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan muli, magandang umaga po sa ating lahat, no? And yan, happy and blessed Wednesday po sa ating lahat. And if you have your Bibles with you po, no, please open in 2 Chronicles chapter 33. And basahin ko po siya sa Tagalog, and pwede niya rin po akong sabayan. Sabi dito, si Manases ay 12 taong gulang na maging hari ng Juda. 55 taon siyang naghari sa Jerusalem. Hindi kinalugdan ni Yahweh ang ginawa niya, sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa lupaing iyon nang sakupin iyon ng bayang Israel. Muli niyang itinayo ang mga sambahan ng mga pagano na winasak ng kanyang amang si Ezekias. Nagtayo rin siya ng mga dambana para kay Baal. Gumawa ng mga imahe ng Diyosang si Asherah at sumamba sa mga bituin. Nagtayo siya ng mga altar ng mga pagano sa templo, sa lugar na sinabi ni Yahweh kung saan siya sasambahin magpakailanman. Pati ang dalawang maluwagan ng templo ay nilagyan niya ng mga altar para sa mga bituin. Ang mga anak niyang lalaki ay sinunog niya sa libis ng Ben Hinnom bilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Naging mahilig siya sa mga panghuhula, pangkukulam at salamangka. Nagpupunta rin siya sa mga sumasangguni sa espiritu ng namatay na at sa mga manghuhula. Dahil sa mga kasamang ito, nagalit sa kanya si Yahweh. Pati ang inukit ng larawan ng isang Diyos-Diyosan ay dinala niya sa templo. Tungkol sa templong iyon ay sinabi ng Diyos kay David at sa anak nitong si Solomon, ang templong ito sa Jerusalem ay pinili ko sa mga lipi ng Israel upang dito ako sambahin magpakailanman. Kung susundin nilang mabuti ang mga utos at tuntuning ibinigay ko sa kanila sa pamamagitan ni Moises, hindi ko na sila alisin sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ngunit iniligaw ni Manases ang mga taga-Juda at Jerusalem. Inakay niya ang mga ito sa mga kasamaang masahol pa sa kasamaan ng mga bansang nilipol ni Yahweh nang sakupin iyon ng bayang Israel. Verse 10, binigyang babala ni Yahweh si Manases at ang buong bayan, ngunit ayaw nila makinig. Kaya ipinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, ikinadena at dinalang bihag sa Babylonia. Sa oras ng kagibitan ay nagpakumbaba siya. Nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh at humingi rito ng saklolo. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya't pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon kinilala ni Manases na si Yahweh ay Diyos. Pagkatapos nito, nagpatayo siya ng karagdagang pader sa labas ng lungsod ni David sa gawing kanluran ng batis ng Gihon patungo sa libis hanggang sa may pintuan ng isda. Pinaligiran din niya ng mataas na pader ang Ophel. Naglagay din siya ng mga pinunong kawal sa mga may pader na lungsod ng Juda. Inalis niya sa templo ang mga Diyos-Diyosa ng mga bansa at ang imahe ni Asherah. Ipinaalis din niya ang mga altar na ipinagawaan niya sa bundok na kinatatayuan ng templo sa Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lungsod. Ipinatayo niyang muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkaing butil at pasasalamat. Iniutos niya sa mga mamayan ng Juda na maglingkod kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Nagpatuloy ang mga tao sa kanilang paghahandog sa mga dambana sa burol, ngunit iyo'y ginagawa nila para kay Yahweh na kanilang Diyos. Verse 18,
Ang iba pang ginawa ni Manases, ang panalangin niya sa kanyang Diyos at ang mga pahayag ng mga propeta nagsalita sa kanya sa pangalan ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang kanyang panalangin at ang mga kasagutan ng Diyos dito. Gayon din ang mga kasalanang ginawa niya ay nakasulat naman sa kasaysayan ng mga propeta. Naroon din ang tungkol sa mga pinatayo niyang mga sambahan ng mga pagano, ang mga pinagawa niyang larawan ni Asherah, at ang mga ginawa niyang Diyos-Diyosan bago siya nagbalik loob sa Diyos. Namatay si Manases at inilibing sa kanyang palasyo. Humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Amon. Si Amon ay 22 taong gulang na maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. Tulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sumamba siya at tanglikod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanyang ama. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya nagpakumbaba kay Yahweh. Mas malaki ang kanyang mga naging kasalanan kaysa sa kanyang ama. Nagsabwatan ang kanyang mga tauhan at pinatay siya ng mga ito sa loob ng palasyo. Nagalit naman ang mga taong bayan at ang mga tauhang iyo'y pinatay din nila. Pagkatapos, ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. Ito po ang salita ng Diyos. Yan, muli magandang umaga po sa ating lahat, no? Sa ating pagsisimula ng devotion sa umaga na to sa 2 Chronicles chapter 33, no? May kita natin yung bagong generation ng hari, no? Na si Haring Manases ng Judah, no? Saan sabi dito ay sa 12 taong siyang gulang nung naging hari at 15 years siyang naging hari sa Jerusalem, no? And may mga kagaya ng mga nakaraang hari, nakaraang mga henerasyon ng hari is may mga ginawa din siyang hindi nakakalugod sa Panginoon, and isa na rin doon yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Kung saan hindi kinatuwa ni Yahweh yung mga bagay na yon. At meron pa dito, no, na parang dinescribe si Haring Manases na parang siya yung pinaka-worst na, or sabihin natin most evil king sa Judah, no? Saan marami nagsasabi na deserve niya yung ganong title or yung matawag siya na ganon dahil maaring yung mga ginawa niyang hindi nakakalugod sa Panginoon is talagang ginusto niya rin at talagang mas na-enjoy niya pang gawin yung mga bagay na yun, no? Saan hindi talaga hindi sang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon na gawin niya, no? Hanggang sa ikita natin dito na hanggang sa nagpadala ang Diyos ng mga army, no, sa mga taga-Assyria. Then hanggang sa nakalimutan niya, no, he had time to forget about his power and think about his action. So kung ano yung mga ginawa niya, and then hindi dahil hindi na nga nakakalugod sa Panginoon na gumawa ng way ang Diyos para sabihin nating matauhan si Haring Manases, no, at magising sa katotohanan sa mga kasalanan niya, no. And sa pagkatapos ng mga pangyayari na yun, no, sa yun nga, maraming nangyari, maraming na-realize dito si King Manases sa chapter na to, no. And kung makikita natin si Haring Manases, sabi natin napakasamang hari, napakasama ng mga ginawa niya. Even yung dalawa niyang anak sa iba parang ginamit niya, sinunog niya. I think tama yung pagkakaano ko doon, sinunog niya. And makikita natin kung we reflect na kung makikita natin na bakit nga ba masasabi natin napakasama ni Haring Manases. Una, di ba? He worshiped all the hosts of heaven. He built altars for all the hosts of heaven in the two courts of the house of the Lord. And yun nga, sa verse 5 makikita natin doon yung anak niya na he made his son pass through fire in the valley of the son of Hinnom.
Yun, and practice soothsaying, augury, and sorcery, and dealt with mediums and with wizards. So ayun, no, after ng mga bagay na yun, no, si Manasseh experience na parang sampalin ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga Assyrian para atakihin sila. And sabihin natin, after ng mga pangyayaring yun is na-realize niya yung mga kamalian niya, yung mga pagkakamali niya is talagang alam niya, na-realize niya yung mga pagkakamali na yun upang talagang ma-rebuke siya, no, sa pamamagitan ng mga yun is and talagang ginamit ng Lord yung mga tao na yun upang may ma-realize din si Haring Manasseh sa kanyang mga pinagagawa bilang hari ng Judah. And makikita natin dito na despite sa mga ginawa na hindi nakakalugod sa Panginoon ni Haring Manasseh is andun pa rin yung forgiveness ng Panginoon. And makikita rin natin na kahit na gaano kasama, kahit na gaano karami kabigat yung mga kasalanan na ginawa natin in the past, and as long as lumalapit tayo and hihingi tayo ng kapatawaran and we repent to our sins, no, patatawarin tayo na Panginoon. And ikita rin natin dito na kahit ikaw pa yung bansagan na, di ba, na pinakamasamang tao sa mundo, sa iyong lugar, sa iyong bansa, di ba, and makikita natin dito na hindi tinitignan ng Diyos kung ano yung, or hindi importante sa Kanya kung ano yung nakaraan mo. And kagaya ng ginawa na kay Manasseh, diba, na pinatawad niya sa kanyang mga kasalanan, and nakita doon yung tunay na repentance at paghingi niya ng tawad sa Panginoon sa kanyang mga kasalanan. And sa kanyang paghingi ng tawad, syempre nanalangin siya, si Haring Manasseh, sa Panginoon. And ang lahat ng yun is natanggap ng Panginoon ng kanyang plea, di ba? And ni-restore siya sa kanyang mga ni-restore siya, and binigyan siya muli na pagkakataon, no? He restored him again to Jerusalem and to his kingdom. Ikita natin yun sa chapter 13, sa verse 13. And makikita natin dito na hindi lang siya pinatawad, but he restored him sa kanyang previous position, and binigyan siya ng pagkakataon muli na pagpatuloy ang kanyang gawain bilang hari. And obviously hindi this change didn't happen because of any work of King Manasseh, or sabihin natin hindi dahil nangyari mga to dahil sa mga naging maayos at mabuting gawain din ni Haring Manasseh, but rather it is dahil sa kabutihan at sa kapatawaran ng Panginoon lahat ng yun. And kita natin na that God worked through Manasseh, no, and to perform a complete turnaround. And ngayon is yung may kita natin doon yung repentance. And as we reflect, no, sa devotion for today, for this morning, no, sa chapter 33 ng 2 Chronicles, and ikita natin doon na kung si God ginawa niya yun sa mga hari, lalo na kay Haring Manasseh, no, na talagang napakatindi ng makasalanan niya, napakatindi ng mga ginawa niya, talaga masasabi natin hindi natin lubos maisip yung mga kasalanan na ginawa niya. And kung sa panahon natin, di ba, kung gagawin natin yung mga bagay na yun, sobrang lala nun, and maaring ma-experience pa natin na, di ba, na sobrang hirap, na sobrang yung sabihin natin yung consequences ng mga bagay na ginawa natin, di ba? Pero yun, parang mas madali na lang, di ba, na lumapit, humingi ng repentance, manalangin sa Panginoon, and simpleng bagay lang naman yung gusto ng Panginoon, and hindi niya nga tinitignan yung mga bagay na ginawa natin in the past. And ang mahalaga is natuto tayo and merong totoong pagsisisi sa ating mga ginagawa. And
Ano ba yung pagsisisi na yun is syempre nakikita yun sa ating mga gawa, sa ating action, no? Kung saan hindi na natin kailangan ulitin pa yung mga bagay na alam natin ginawa nating worst, ginawa nating mga pagkakamali noon. And bilang pagharap sa mga bagay na yun, sa mga consequences na yun, and kung meron mga bagay na alam natin, di ba, merong consequences sa mga ginagawa natin, no? And ito yung mga bagay, ito yung paraan ng Diyos upang sabihin natin, di ba, parang magising tayo sa katotohanan na parang nakakalimutan na natin or nawala na tayo sa vision natin na hindi na pala tama itong ginagawa natin, na namumuhay tayo dun sa mga kasalanan natin before, and patuloy tayo bumabalik sa mga kasalanan na yun. And diba, makikita natin dun yung paano ba natin masasabi na talaga nagsisi tayo sa mga ginagawa natin. And yun pa lang yung pagpapatawad ng Panginoon, yung mercy niya is yung mismo yung grasya, no? And hindi, yes, nasabi natin na si God is a God of second chances, and so many chances, diba, kung tutusin, kasi hindi naman isang beses, dalawang beses lang tayo nagkakamali, nagkakasala, but maraming beses na rin, pero marami na rin tayong beses humingi ng tawad. And at the same time, maraming beses na rin niya tayong pinatawad sa mga kasalanan natin, because alam natin na lahat tayo ay tao lang, and nature na natin is yung magkamali, na magkaroon ng kasalanan, magawa yung mga kasalanan, di ba? And we are talagang walang masasabi natin na walang hindi makakagawa ng kasalanan o pagkakamali, pero ano ba yung pwede nating baunin sa umaga na to through this devotion, no, na saan doesn't matter na hindi tinitignan ng Panginoon kung ano yung nakaraan natin, hindi niya tinitignan yun, and tinitignan niya is yung heart natin, kung talaga bang natutunan tayo, kung talaga bang nagsisi na tayo sa mga pinagagawa natin, no? And nakita yung growth na yun, hindi lang siya sa isip na sinasabi natin na nagsisi na ako, na pinagsisihan ko yun. And yung mga pagsisisi na yun, hindi lang siya yung sa mga bagay na, di ba, kapag may time na nagkakasala tayo, tapos na sabi natin nahuli tayo, ganun, in action, then parang doon natin mararamdaman yung yung pagsisisi, di ba? And minsan may time pa na parang iyak tayo, di ba? Dahil lalo na kung yung mga bata pa tayo, di ba? Kapag may ginagawa tayong kalokohan, and kapag nahuli tayo ng magulang natin na may ginagawang hindi maganda, umiiyak tayo, nagsisi tayo, di ba? And kagaya din ng ginawa ng Panginoon, di ba? Magawa siya ng paraan para, kasi hindi niya hayaan na umuwi lang tayo sa mga ganong kasalanan, so ganong mga nating ginagawa, no? Kasi andun na yung calling niya, di ba? Andun na yung calling ni Haring Manasseh na maging hari ng Juda, and ganoon din sa atin bilang sa simbahan, bilang lingkod sa simbahan, no? Andun na yung calling natin, and hindi alam ko na, iniwala ko na hindi hayaan ng Panginoon na maging gano'n lang tayo dahil sa mga bagay na hindi maganda, no, yung mga kasalanan. Alam ng Lord na kakapahamak natin yun, and at the same time ikakasira ng relasyon natin sa ibang mga tao, no? Kung hindi natin ayusin mismo yun, is hindi lang yung relasyon natin sa tao masisira, kundi yung relasyon din natin sa Panginoon, di ba? Mas mahirap na, mas lalong mahirap, no, kung wala tayong Diyos, wala tayong relasyon sa Kanya ngayon. And yun nga, andun na tayo sa point na ito na yun, nandito na yung calling natin. And niniwala ko na ako rin, kagaya ko na bilang estudyante din, alam ko na sa una ay hirap din talaga na gawin yung mga bagay na hindi ko nakasanayan, dahil ako nag-aaral ako sa seminary school, no, hindi siya madali, na parang dito na ba talaga yung calling ko, and
nasabi ko naman na parang ang hirap para sa akin gawin. Pero alam ko na may purpose yung Lord sa akin, and naniniwala ko na i-sustain niya ako, sinustain niya ako sa mga bagay na yun. And ganun din sa ating lahat, no? And hindi lang naman sa akin, hindi lang kay Haring Manasseh, kundi sa ating lahat na kung saan sa mga bagay na ginagawa natin sa mga tayo na Panginoon, hindi niya tayo hayaan mapahamak. And iba yung dapat gawin natin, di ba? Hindi tayo kapaturan, di ba, sa mga kasalanan natin. Even malaki man yan o maliit, di ba? Minsan kasi parang nadi-disregard natin yung mga, kahit yung mga maliliit na kasalanan lang, yung parang dahil hindi siya masyadong mabigat, parang hindi na natin siya masyado ina-acknowledge na pagkakamali or kasalanan natin, no? Diba? And hindi dapat ganun na kung saan malaki man o maliit yung kasalanan natin, we should acknowledge, no, yung mga kasalanan natin, and hihingi natin ng tawad sa Panginoon yun, and we must humble ourselves, no. Tagay ng ginawa ng Haring Manasseh, no, na inacknowledge niya yung pagkakamali niya, inamin niya lahat, inako niya, sinuko niya lahat sa Panginoon, pinalangin niya, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. And sa mga sumunod na verses, no, andun na yung sumunod na paghahari ni ang paghahari naman ni nung anak niyang si Amon, no. So nakikita rin natin dito na sa verse 21 hanggang 25, no. Ganun din si Haring Amon ay 22 taong gulang na maging hari at 2 taon siyang naghari sa Jerusalem. And yun, kagaya ng kanyang ama na si Haring Manasseh, yung mga ginawa rin siyang hindi nalulugod sa Panginoon. Sumamba siya at naglingkod sa Diyos-Diyosan, katulad ng ginawa ng kanyang ama na si Haring Manasseh. Pero ikita natin yung pinagkaiba dito. Hindi tulad nung ama niya na hindi siya nagpakumbaba kay Yahweh. Mas sabihin natin naging mas malala pa. Akala natin na malala na yung ginawa ni Haring Manasseh, pero mas worse pa pala yung kayang gawin, yung nagawa ni Haring Amon sa kanyang paghahari sa Judah. And yun, may kita natin yung pagkakaiba, no? Merong tao na talagang ina-acknowledge yung pagkakamali, and yung isa naman is hindi, talagang sobrang naging matigas yung puso, naging talagang na alam niyo yun, masyadong naging malalim sa kanyang mga kasalanan na ginagawa, imbis na naging malalim yung relasyon niya sa Panginoon. And yun, makikita natin dito, diba, yung takeaway natin for today sa devotion na to, no? And mahalaga na ma-acknowledge natin lahat ng mga ginagawa natin na hindi tama, na hindi hindi maganda sa mata ng Panginoon. And yun, maging habol tayo sa ating mga sarili, no, na wala naman talaga tayo may tatago sa Panginoon. Even sa sarili natin, alam natin na may ginawa tayo, diba? And mananatili lang yun sa puso natin, kasi kumbaga yung guilt, yung kasalanan, kung pilit natin tinatago and patuloy natin naalagaan yung mga kasalanan natin, diba? Hindi siya magiging magaan. At the same time, sobrang bigat sa pakiramdam na talagang, alam mo yun, na parang every time na lumalapit ka sa Panginoon, parang andun pa rin palagi. Kasi meron tayong hindi nilalabas, meron tayong hindi inaamin sa Panginoon, di ba? At kailangan ma-acknowledge natin lahat ng bagay na yung ginagawa natin, maliit man o malaki. So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa umaga na to, at nawa ay makapag-reflect tayong lahat sa umaga na to, no? And maaaring ma-apply natin siya for today, sa mga susunod pa na araw. And napaka-importante ng bagay nito sa atin bilang Kristiyano, na hindi na dapat tayo namumuhay pa sa kung ano yung mga ginagawa natin before. And kita natin na sa lahat ng bagay na yun, dahil tinawag tayo na Panginoon, and iniwala ko na i-sustain niya tayo sa lahat ng bagay at hindi niya tayo hahayaan. And kung ano man yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin, di ba?
siya yung higit na mas nakakaalam doon na kung sa tingin natin hindi natin kaya is hindi natin kailangan gawin na sa sarili lang natin, but with God, diba? Lahat ng bagay ay magagawa natin. So, okay lang naman at nawa na-bless po tayong lahat sa gustong sabihin na Panginoon sa kanyang salita sa 2 Chronicles chapter 33, and tayo po ay manalangin. Panginoon, napakabuti niyo po sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa inyong salita, Panginoon. Tuloy na, Lord, nakapag-reflect kami muli at karoon kami ng malalim na pag-iisip sa bagay na to, Lord, sa aming mga ginagawa sa buhay, Lord. Ikaw po ang naging mabuti, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, nababaan namin ang mga sarili, Lord, at Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Lord, na talagang hindi po nakaka-glorify ng inyong pangalan. And bilang lingkod sa inyong simbahan, Lord, na dapat, Lord, mamuhay kami ng may integridad sa aming buhay, na hindi lamang kapag sa harap ng mga tao kami ay matuwid, kami ay malinis, but Lord, mas makikita yon, Panginoon, kapag kami ay mag-isa na lang, kapag kami ay mag-isa na lang sa mga ginagawa namin at wala nakakita, Lord. Panginoon, salamat sa inyong kapatawaran, sa grasya mo, Panginoon, na patuloy mo binibigay sa bawat isa. Lord, patuloy ka pong mangusap at tulungan kami sa samahan sa aming mga journey, sa aming faith, sa aming ginagawa sa aming mga buhay-buhay, Panginoon. At Lord, ikaw po ang dakila namin sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa umaga na to na pinagkaloob mo, Panginoon. Balain niyo po ang lahat ng narito, nakikinig, at Panginoon, ang buong simbahan, Panginoon, ng Christ Church, Lord, at galaan mo rin, Panginoon, ng bawat pastor, ang bawat leader, Panginoon, ng mga miyembro, Panginoon, ay pagpalain mo rin, higit na gabayan, Panginoon, ng bawat sa amin, bigyan ng maayos na kalusugan, Panginoon, sa aming mga gagawin, Panginoon. Patuloy mo kaming sustain, Panginoon. Patuloy mo kaming patatagin, palakasin ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege na ito na binigay mo sa amin, Lord. Ito po ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, muli, magandang umaga po sa ating lahat, and to God be all the glory po, and good morning, and ingat po tayong lahat.